Pag nag-cravings ka, kung kaya mo namang gumawa, gumawa ka na lang para mas makakatipid ka. Ito yung binangkal na tinatawag. Famous din ito sa Philippines. Masarap din po ito sa tea or sa kape, sa pang-snack, or kahit na pang-almusal nga, ang iba pwede na ito. Kaya tara, samahan nyo akong gumawa ng binangkal. Second time ko na tong gumawa nito dahil nung una hindi ako satisfied dahil hindi dumikit yung mga sesame seeds sa dough. So kaya ngayon naisipan kong itry ko ulit pero ito na yung kinalabasan niya. It's perfect. Kaya kung gusto nyong malaman, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Umpisa na natin ang paggawa ng ating binangkal. Sa reseping ito ay hindi na natin kailangan ang oven. After ng aking video, isusulat ko na lang sa comment section kung ano yung mga ingredients na ilinagay ko dyan. Kwento ko lang yung unang paggawa ko nito. Although nakuha ko naman yung ingredients, yung taste, pero yung sesame seeds ay hindi talaga dumikit sa kanyang dough. So yun pala, may kulang ako doon at kailangan pala ay i-roll din ulit natin sa water para dumikit ng maayos yung ating sesame seed. Ang recipe na to, pwede natin pagkakakitaan to kung gusto talaga natin magkaroon ng kita kahit maliit na tubo ay pwede ka ng kumita dito sa ating lulutuin na binangkal. Kaya sundan mo lang talaga ang video para madali mong matutunan kung paano ko ginawa. Pag gusto natin na matuto, makapanood lang tayo ng isang video. Kung talagang medyo magaan sa pakiramdam mo na kaya ko to, itry mo. Dahil talagang ang outcome niyan ay perfect. Sa katulad kong nandito lang sa bahay at minsan mabilis kong matapos ang aking trabaho. Kaya madalas akong nakakapag-bake dahil nga lagi akong mag-isa. May time ako para matutong mag-bake dahil once na nag-for good tayo ay pwede natin itong gawin sa ating bahay na kahit sa simpleng pamamaraan ay magkaroon tayo ng konting kita. Diba? Kung talagang gusto mong matuto ay hindi mahirap. Mahirap lang talaga gawin natin ito kung wala tayong mga ingredients sa kusina natin. Talagang mabigat yon. Char! At dahil kumpleto naman dito sa kusina ng ingredients na gagamitin ko dito sa binangkal, ay so nagtry ulit ako. Wala namang masama kung magtry tayo para naman ay ma-perfect natin yung ating gagawin. Diba? Sabihin ng iba, madali lang yan, easy lang yan. Pero kung first time mong gagawin ito ay hindi mo talaga mape-perfect. Dahil kung titingnan natin sa video, 'di ba, ang easy lang pala gawin. Pero pag ikaw na ang nag-try, medyo hindi mo talaga mape-perfect ang first time. Dahil ako nung ginawa ko nung una, tiningnan ko naman yung video, sinundan ko naman lahat, pero yung outcome ko nung first time ay hindi talaga satisfied. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ulit to para perfect na ang kalabasan. O yun na nga, nandito na nga, maganda talaga yung kinalabasan at perfect talaga yung lasa. Hindi na natin kailangan pumunta sa bakery para bumili kung kaya lang naman natin gumawa, di ba? Kung pinapayagan ka ng amo mo na mag-bake, mag-go ka lang para matuto ka dahil pwede mo tong i-apply sa sarili mo kapag hindi ka na nagbalik abroad. Ang tip ko lang sa'yo, habang nandito ka, magbili-bili ka ng mga kailangan or mga tools na pang baking para at least kung gusto mo nang umuwi sa Pilipinas, ay mayroon ka nang magagamit kapag gusto mo nang mag-bake. Manood ka lang sa iba't ibang mga platform about baking, mabilis ka lang matuto. Kahit mga tinapay lang na mga simple katulad ng mga binibili natin sa mga bakery, kayang-kaya ko nang gawin. Kaya thank you Lord at binigyan mo ako ng magandang knowledge para magamit ko once na nag-for good na ako. Sabi nga, try and try until you succeed. O diba? Walang masamang mag-try ng mag-try. Kaya go lang tayo guys. Kahit nasa bahay na lang tayo, kung mayroon tayong mga gamit, ay talagang matututo tayo at tayo ay kikita. Sa panahon ngayon, bawal na ang magturutunganga lang sa bahay. Kailangan mong makipagtulungan para may dagdag kita at hindi mahirapan ang inyong buhay. Kaya ano pang inaantay mo? Try mo na ang recipe kong ito. Kaya wag mong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, Pinay OFW sa Riyadh, dahil isishare ko sa inyo yung mga simpleng pag-bake or pagluto ng tinapay na alam ko. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-like, share, and follow. Thank you for watching!